Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, gaya po ng ating narinig, ang dakilang kapistahan po ng Immaculate Conception. Ang buong Pilipinas po ay nagdiriwang po ngayon. Ang buong mundo, ang mga Katoliko, ang araw pong ito ay napakadakila sa atin. Ang kapistahang ito ay paala sa atin na ang Diyos naging tao. Ang Diyos naging kasama natin. Katulad po ng bawat isa. Ang lahat ng ating pinagdaraanan, lahat yan naranasan ng Diyos. Kung kaya nga po ating sinasabi, kaisa natin ng Diyos at ang Diyos hindi nakalimot. Mga minamahal na kapatid, maaari pong ating pagsisihan ngayon ang ating mga pagkukulang, lalo na sa mga pagkakataong tayo po ay nagduda sa awat biyaya ng Diyos sa atin. Maaring tayo po ay nakalimot sa Diyos, nagduda sa Diyos, kahit pa nga po ang Diyos kailanman, hindi po tayo iniwan. Atin pong hilingin ng kanyang awa, ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos kami ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
atin pong iyo ko ang ating ulo at mataimtim, tayong manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayi ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mo pong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nininlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawat, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit kayo ng awa, ang gawa niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit kayo sa awa, ang gawa niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Aba, Ginoong Maria, sa'y kapiling mo't tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob at magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang panganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak niya na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Na ito po ay unique sa pagiging Katoliko, no? Meron po tayong dogma which we say ito po yung the dogma of the Immaculate Conception. Noon pong 1854, ito po ay pinoklama, no, ni Pius IX para po magipong atin pong isa sa mga paniniwalaan po natin. It's very important. Hindi lang po siya basta pag sabing dogma, you may or may not believe. Hindi po. As a Catholic, you have to believe in it. You have to accept it. Father,
bakit ba naman kasi kailangan pa ng ganyang mga dogma-dogma? Kasi, Father, hindi ba parang OA naman? Sobra naman na si Maria palagi na lang pong meron pong special participation, meron pong mga special awards, no? Bakit ba si Maria palagi bida, no? Sa mga Katoliko, dapat si Lord lang ang bida. Why is it, no? Please understand na ang kapistahan pong ito ay hindi po lang tungkol kay Maria. Yes, si Maria po ay isa po sa mga importanteng mga personalities para po maganap ang plano po ng Diyos. Pero huwag po tayong makalimot at maunawaan ang kapistahan po ng Immaculate Conception. It is about Jesus. It is about our salvation. Father, Immaculate Conception of Mary, no? Bakit si Jesus? Una-una po, ang Ebanghelyo po ngayon pong umaga, ngayong tanghali pong ito, although it talks about si Jesus po ay pinaglihi ni Maria, no? Dahil nga po yung anghel ay dumalaw. Pero po ang kapistahang ito ay tungkol kay Maria na pinaglihi ng walang bahid ng anumang sala. Sa atin pong unang pagbasa, we have heard kung paano po yung kwento ni Adan at Eva. Sila po yung unang-unang tao na dahil po sa kanila, yung tao po ay unti-unti nagkasala. We have what we call original sin. Dati po, when God created the world, sabi nga po, He created everything good. Nung sila'y sumuway sa Diyos, ayan na, yung mali siya, yung pagkakasala, yun pong panglalamang sa kapwa, nagsimula. When God rather created everything is good. Ang lahat po ay maayos. Ang lahat po ay mabuti. At nakakalungkot, yung kasalanan itong ginawa ng unang tao, namana po natin. Kung kaya nga po, ang tanong nga ito, paano ang Diyos magiging tao? Kasi po, kung ang Diyos magiging tao, kailangan wala siyang pagkakasala. Hindi po siya magiging tao kung ang Diyos ay nahulog lamang galing sa langit o sumingaw galing sa lupa. Hindi po tao ang tawag doon. Kailangan pong ipanganak ng isang babae. Kaso, yung babae na isang tao ay merong kasalanan. Kasalanang mana. Yung Immaculate Conception, it is our faith. It is what we hold on to na si Maria, nung siya po ay pinaglihi ng kanyang nanay, ni Saint Elizabeth, nung kanya po ngayon na si Anne at si Joachim, yung kanya pong mga magulang, she was preserved from original sin. Nung siya po ay ipanganak, nung siya po ay pinaglihi ng kanyang nanay, doon pa lang po, wala na pong bahid ng sala ang ating mahal na ina. Kung kaya nga po, siya naging karapat-dapat na maging ina ng ating Panginoon. Inihanda na po ng Diyos, yun pong kanya pong magiging nanay, si Maria. And then when she conceived Jesus, alam nating lahat, wala pong namanang kasalanan ang ating Panginoon. Totoo po, siya naging tao, totoong Diyos, pero walang bahid ng anumang sala. Yan po yung Immaculate Conception. Madalas, ang tanong po sa mga pari sa simbahan na ito, Father, sa dinami-dami ng babae, bakit si Maria? Bakit? Sabay nanalo ng Miss Nazareth? Sabay nanalo ng Miss Galilee? Sabay sumagot sa question and answer portion at kanyang napatunayan, siya'y karapat-dapat. Ano yung ipagmamalaki ni Maria? Bakit siya yung tinawag na blessed among women? Totoo po, dahil yung kanyang mission ay napaka-importante. Pero maniwala kayo sa hindi. Pero sana maniwala kayo. Hindi lang po si Maria ang blessed. Ang bawat tao pong bininyagan, kayo po ay inako na anak ng Diyos. Ang bawat tao pong inako na anak ng Diyos, you are blessed. Maaari bang inyong sabihin sa inyong sarili, I am blessed. I am blessed. Kayo po ay pinagpala po ng Diyos. Kung kayo man po merong anak, hindi ako maniniwalang yung anak ninyo, you would say, bahala ka sa buhay mo. Ikaw ay pinanak sa mundong ito, bahala ka. Ang lahat ng magulang ang hangad nila, alagaan, protektahan, bigyan ng pangangailangan yung kanyang anak. Ang Diyos pa kaya. Kaya nga po,
all of us are blessed because all of us are God's children. Pero, itong si Maria, kaya nga po, she is called blessed among women, special po yung kanyang mission. Siya po ang magiging nanay ng anak ng Diyos. You might say, Father, grabe naman kasi yung kanyang honor of being the mother of the Son of God. No? Kung ako man, Father, kahit ako, offer ka ng ganun, ako din, papayag ako, Father. Ewan ko, sister, payag ka pa ng maging ikaw yung ina ng anak ng Diyos. Maaari po ngayon, you would say, wow, it is a great honor. Pero po, can you imagine, nung time po ni Maria, noon pong time na iyon, ang isang babaeng magdalang tao nang wala pong lalaki na kanya pong asawa, yun po ay ikamamatay niya. It was a risk on her life. Hindi lang po doon, kung kayo po ang nanay na yung anak mo, yung nakikita, inaaway ng mga taong makapangyarihan, do you still feel blessed ka? Kung ikaw po yung nanay na yung anak mo nakita mong pinapako sa krus, namatay sa krus, would you still feel blessed ka? When Mama Mary accepted to be the mother of the Son of God, hindi po niya sukat akalain na ganun po kahirap yon. Pero po, she embraced the mission God entrusted to her. Mahirap. At naran, paulit-ulit po sa Ebanghelyo, you would hear her say, or the evangelist Luke would say, yung mga bagay na ito kanyang tinago sa kanyang puso, kanyang pinagnilay-nilayan. It never said, si Maria nagwala at nagalit sa Diyos. Hindi po. May mga bagay na hindi niya naunawaan. May mga bagay na nahirapan siya, nasaktan siya. She kept all these things in her heart. Ito po ang dahilan why indeed pinagpala sa babaeng lahat. Mga minamahal na kapatid, ang bawat isang tao binigyan po ng misyon. Ikaw ay nanay ngayon. Ikaw ay tatay ngayon. Ikaw ay lolo, ikaw ay lola. Ikaw ay isang mag-aaral. Ikaw ay isang empleyado ng DPWH. Ikaw ay isang empleyado po ng gobyerno. May mission kang kailangan mong gawin ng tama at mabuti. If you're a mother, be a good mother. I would always repeat this, kahapon nga lang po, linggo. Ako po'y naka-assign din sa National Shrine of the Sacred Heart. Ako po'y nagbinyag ng mga bata. 3 bata po yung aking nabinyagan kahapon. And I always tell na yung mga bata po, walang batang nangarap na paglaki na gusto niya maging salbahing bata siya. Wala. Walang bata po ang nangarap na paglaki ko, gusto ko maging pinakamagaling magmura. Wala pong ganung bata. Ang pangarap ng bata, ng bawat isa, they would say, paglaki ko, gusto ko maging kagaya ni Papa. Gusto ko maging kagaya ni Mama. Ang mission mo bilang isang nanay, ng isang tatay, makita ng isang bata kung ano ang isang mabuting Kristiyano. And you become blessed. You become a blessed father, a blessed mother, a blessed son, a blessed child, a blessed employee. Kasi yung misyong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, tinupad mo, ginawa mo ng maayos, tapat, at mabuti. Mga minamahal na kapatid, ang bawat isang taong pinanganak at bininyagan, inakong anak ng Diyos. Doon pa lang, blessed ka na. At mayroong magagandang plano para sa iyo ang ating Diyos. Ang tanong lang po, yung misyong naibigay sa iyo, iyo bang tutupad ng maayos at mabuti? Kung ano man po ang mayroon ka ngayon, kung nasaan ka man ngayon, yan po ay plano na rin po ng Diyos sa iyo. Huwag ka nang magmaktol. Huwag mong sabihin na, bakit sa akin ito lang? Hindi po. Maniwala ka, may inaabang pong maganda ang Diyos para sa iyo. Kaso minsan, ika nga po, nang lalaban tayo. Ayaw mong isabuhay yung misyong binigay sa iyo ng Diyos. Ayaw mong panagutan, tuparin. Ayaw mong sundin ang kanyang kalooban. Ang nangyayari, yung kanyang magandang planong inihanda para sa iyo, yung magandang bungang nakaabang na para sa iyo, ay hindi mo matanggap. It is not about
the greatness of the mission, just like Mama Mary, bilang ina ng anak ng Diyos. It is a big task and responsibility. Hindi po yung tungkol dyan. Ang bawat isa dito, importante po ang ating pong misyon. Kung iyo pong tinupad ang iyong misyon, halimbawa po ikaw isang magulang, yung anak mong lumaki sa mabuting halimbawa, mabuting turo, abangan mo, may magandang misyon ng Diyos sa kanya. He or she might become a good leader. Kasi yung kanyang mga magulang, naging mabuting halimbawa at ehemplo. Ngayon, dito, kung nasaan ka man, yan po ang plano ng Diyos sa iyo. Hiyakapin mo. Iyong tuparin ang misyong pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. At gaya po ng ating mahal na ina, bukod kang pinagpala, pagpapalain ka. Mga minamahal na kapatid, sana huwag tayong mga inggit kay Maria and say, bakit si Maria ang pinagpala? Bakit hindi ako? Bakit hindi kami? Lahat po tayo pinagpala. At may nakaabang na grasya ang Diyos. Dakila, maganda, masaya. Ang kailangan lang, gaya po ng ating mahal na ina, kahit na minsan mahirap, minsan mabigat, minsan pa nga masakit, iyong yakapin at gaya ng ating mahal na ina, ating masabi, mangyari sa akin ang kalooban mo. At ang iyong misyong iyan, magbubunga ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Amen. Tatayo ngayon tayong lahat bilang mga Katoliko ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Ang ating pong dasal, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso at din pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan, ang mga intensyon po ng mga taong ating pinangakuan ng dasal. At kayo din, ang ating mga Eucharistic advocates na humihingi ng ating dasal.
Saglit na katahimikan, atin po silang lahanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama at lumikha, dinggin mo po kami sa aming panalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria. Hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Manalangin sa iyong dambana, katulad ng halingkuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon Itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambalan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen, tanggapin mo itong at ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkakasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay maghango sa tanang kasalanan. Indulhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itnulot na masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na nilulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanyang mabanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Doon po sa mga hindi makakaluhod, maaaring pong ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong dibdib, tanda po sa paggala ng presensya ng ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunit na isip, saluhan at pagsin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alahanin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asa pong silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang bawat isa po sa atin pinagpala at ang Diyos may magandang plano sa ating buhay. Kung kaya nawa, mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, samba
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po, aming penarabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa amin din po lahat dito inyong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao, ang anak ni Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayon banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itnulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dito po sa Radio Veritas, ang bawat misa po, ang tawag namin ay Healing Mass. Kung kaya pinapanalangin lagi po namin ang kagalingan po ng mga nakikinig ngayon, lalo pa nga po yung nasa bahay, hindi makapagsimba, may karamdaman po sila. At kayo din, hindi lang po yung physical na kahinaan o pagkakasakit, even po yung spiritual o emotional man po. Kung kaya po hiling ko po sa inyo, as we pray po, the prayer for healing, inyo pong ilahad ang inyong mga palad habang si Father po, pinapanalangin po kayo sa kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mo pong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin niyo po nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang at minamahal. Tulungan mo po ang maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaliligtas ng sangkatauhan at sa huli kailang tamuhin ng iyong kagalingan. Ang lahat ng ito, Panginoon, nadalangin namin sa iyong ngalan. Ikaw yung nabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang final blessing, huli po itong patalastas. Nawa maging handa ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. Halina kayo't makiisa sa siyam na gabing paghahanda. Sa mga nais pong mag-alay para sa mga misa nobenaryo at mga sponsors sa Simbang Gabi at Misa de Gallo, tumawag lamang po kayo sa Religious Department sa numero 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. Inyo pong hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. nawa, pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed feast day po sa ating lahat. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,